Bakit nga ba kailangan mong i-optimize din yung social media mo if you're looking for a client, if you're a freelancer na naghahanap ng client o kaya VA ka, naghahanap ka ng bagong work, diba? Sabi ko nung nakaraang video, optimize your CV. Tapos ngayon naman, optimize your social media. So bakit nga ba? So, syempre, pag nag-apply ka, normally sa ibang bansa naman tayo nag-apply, di ba, sa US. Pag tinignan nila yung CV na pinasa mo, di nagpasa ka na, either agency or direct. Pag tinignan nila yon, isa-search ka nila sa social media mo, especially sa Instagram, di ba, sa LinkedIn, yan, dyan ka nila isa-search. So, pag pinuntahan nila yung Instagram mo, yung LinkedIn mo, or yung Facebook mo, ano sa tingin mo yung makikita nila? So, isa yung factor na kung magdedepende yung pagtawag nila sa'yo kung gusto ka ba nilang makausap for interview or gusto ka ba nilang i-hire. So yun nga, di ba last video sabi ko meron akong kinausap na friend. Tapos sabi niya sa akin, yun nga kuya, i-optimize mo yung CV mo tsaka yung social media. Tapos nung nagets ko na, okay, ganun pala yun. So pinuntahan ko ngayon yung social media ko. Una-una yung Instagram kasi particular sa ibang bansa, Instagram talaga. So, chinek ko yung Instagram na hindi siya hindi siya okay. So, ginagawa ko, gumawa ako ng ibang IG. So, meron akong IG kasi na parang ang gulo-gulo ko, ano-ano lang yung pinopost ko doon. So, gumawa ako ng IG na more on yung mga travel ko yung pinopost ko. Para maganda, aesthetic tignan. Parang, di naman ganun kaganda yung IG ko pag tinignan nyo. Kasi hindi ako masyadong magaling sa IG. Unlike yung mga kapatid ko, magaling yung mga kaibigan ko. Ako hindi masyado kasi mas more on fun lang yung mga pinopost ko. So, pero in-improve ko ng konti. Other than that, gumawa ako ng isang IG ng ThinkDG. Okay, ThinkDG is the name of yung supposed to be nung 2023, magtatayo ako ng sarili kong agency. And yun na, nagawan ko na ng website. Tapos ginawa ko siya ng IG. Tapos doon ako nagpo-post. Tapos nilalagay ko yung social media handle nun sa CV ko or sa application ko pag nag-i-email ako. Pwede na lang i-check. So yung laman ng mga IG na yun, yung personal at saka yung parang company IG is more on work. So yung mga trabaho ko, yung mga feedback ng clients, diba? Doon ko nilalagay. Pinopost ko yun. Nilalagay ko din doon yung mga past, hindi ko nilalagay yung company pag naglalagay yung past clients ko. Nilalagay ko lang doon, tapos yung mga assets na ginagawa ko for them, yung mga assets means poster. So yung mga posts, yung mga content na ginagawa ko for my clients, nilalagay ko rin doon. Para na rin siyang mukhang portfolio, yung IG na yun. Aside from that, meron din akong, yung LinkedIn ko din, naka-optimize yun. So, yung LinkedIn ko, kahit may work ako, ang nakalagay doon is open to work. Sa profile picture, guys, sa profile picture mo sa LinkedIn, meron sa settings na pwede mong ilagay doon, mag-a-appear doon sa DP mo na nakalagay open to work. So, meaning, naghahanap ka ng trabaho. So, kahit may work ako, nakalagay yun doon. At napansin ko, guys, eto pag na-optimize mo yung social media mo, especially yung IG tsaka yung LinkedIn mo, alam nyo, ang dami kong, di naman sobrang dami pero may mga natatanggap ako mga messages galing sa mga employers at galing sa mga client. In fact, ilang beses na rin ako na-interview na yung interview ko ay galing sa LinkedIn profile. Kasi nakalagay doon open to work. Tapos, pwede silang mag-message sa'yo kapag nakalagay open to work. So, ibig sabihin, naghahanap ka ng opportunity or ng trabaho. So, ang gagawin nila, magsisend sila sa'yo ng DM, mag-PPM sila sa'yo. Tapos yun, napansin ko, meron pa ako mga natatanggap na mga DM since 2022, 2023, natatanggap ko pa yung mga DMs na yun. Meron nga ako nakita sa Facebook ko sa Facebook ko, may ilan ako mga nakita nung 2024 pa pala. Tapos hindi ko nasagot. Tapos, ni-refer pala ako, tapos minessage ako sa Facebook ko. So, nandun siya napunta sa spam. Hindi ako regularly nag-check noon kasi parang iniisip ko, yung mapupunta lang naman doon siguro yung mga promotions, diba? So, may napunta pala doon ng mga clients tapos tinatanong kung available ako to work with them. Tapos, nireplyan ko, ang sabi sa akin, a year late, sabi niya, pero meron na daw siyang nakuhang digital marketing specialist. So,
Meaning, guys, kapag naka-optimize yung social media nyo, pwede silang directly mag-send doon ng proposals nila sa'yo. Aside from that, naka-optimize din, guys, yung Upwork ko, tsaka yung onlinejobs.ph. Naka-optimize lahat yan. At saka kung ano yung messaging dun sa isa, pare-pareho yung messaging yan all throughout. Tapos may mga naka-upload na mga CV dun sa LinkedIn, sa OLJ, at saka sa Upwork ko. May mga naka-upload na mga CV doon na different versions. Depende kasi kung saan ka papasa eh. So kung social media management, kung admin, so depende. Naka-upload lahat yun doon. So yan. So yun yung ibig sabihin ng optimize your CV. Very important. Your CV, your social media. So very important na naka-prepare to promote yourself sa mga kliyente mo or sa future clients or sa ina-apply mo. So whether you're applying in an agency or direct sa client, it's very important to optimize your CV. So yun lang, if you're happy sa napanood nyo, so meron akong gagawing video na lang ng details kung paano ko ginawa yung pag-optimize ng CV at saka ng social media ko. Abangan nyo na lang sa YouTube ko na lang yun i-upload. So, kung gusto nyo pa ng mas marami pa kayo mapanood na ganito, sige na, manood na kayo. Puntahan nyo na lang ako sa mga social media ko. Ayan, pa-flash yan dito mamaya. And follow nyo. And mag-message kayo kung meron kayong mga